Good day again, mga kaigsunan. Karong buntag padayon ta sa ato ang lesson from Book of Hebrews. We are reading chapter 5 beginning with verse 11 up to the last verse sa chapter, no? Ingon ng verse 11, we have much to say about this, but it is hard to explain because you are slow to learn. Verse 12. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Pagka-importante nga lesson, kini mga kaigsuonan, no? Naasay linya diya nga gusto na ko hulaman na sa verse 12. Kanang linya nga nagingon, by this time, you ought to be teachers. Dapat karon nga panahon, mga magtutudlo na unta mo. Angay na mo nahimong magtutudlo. No? So ang pangutana, unsay nahitabo nganong wa man sila nahimong magtutudlo? Unsay nakapalangan sa mga Kristiyano? Daghan untang mga Kristiyano dugay ra diya sa pag-alagad sa Ginoo, dugay ra nahimong mga magtutuo, dugay na naggamit sa ngalan ni Kristo, Kristiyano daw sila, mga disipulo sila. Pero wala pa gyud nahimong magtutudlo. Nagsige lang gihapog lingkod kada Domingo kay aron walihan pakaunon sa pulong. Paimnog gatas. Unsay nahitabo? Brothers and sisters, kini pinaka-importanting portion ni sa atong lesson for today. So I want you maminaw pag-ayo. Ako mong i-challenge, reviewon ninyo ni, i-capture ninyo ang essence sa mensahe sa nagsulat ani. Wala ni siya nanaway. Wala siya nanuyo ninyo, wala siya nanginsulto. Wala. Concern lang kaayo siya nga daghang kaayong mga magtotoo nangaraan na gaihap og tuig pero wala ni asenso sa ilang pagkakristyano. Nagpabilin lang gyapon sa lang mga atindi. Yeah. Ang term sa una membro. Wala pa gyud sila nahimong mga pangulo, mga magbubuhat sa Ginoo. Remember nga ang Bible dito sa Efeso 4:11-12 naghatag og mga ginasahan nga mga tao sa kada simbahan. Si Kristo, Christ gave gifts to the church. Unsa tong mga gasa? Ang tawag sa theologians, fivefold gifts, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Unsay papel? Unsay kaakuhan? Unsay responsibilidad? Ang responsibilidad nila mao ang pagsangkap sa mga katawhan sa Dios alang sa pagbuhat og mga buluhaton for works of service, to prepare God's people for works of service, aron sangkapan, aron ang damon, aron trainingon ang mga katawhan sa Ginoo alang sa pagpamuhat. Ang resulta, the body of Christ may be built up. Ang lawas ni Kristo, meaning the congregation, no? Malig-on, musanay, mulambo, mag-multiply, mudaghan, mao na siyang result. But many times this is not happening. Kay mao lagi ito, na stagnant ang mga katawhan sa Ginoo, nagpabilin silang infant, wala sila naghamtong. So karon tan-aw nato aning Hebrews chapter 5:11 paingon sa last verse. Unsa ang mga pila ka rason ngano nga wala nagahamtong ang mga katawhan sa Ginoo? Ang una,
Daghan pa unta siya gusto isulti sa verse 11. Ingon siya, but it's hard to explain. Lisod man ni ipasabot yan ninyo because you are slow to learn. Not because the lesson is difficult. Na walay problema ang lesson nga gusto itudlo. Mga simple lessons raman. Ang gitudluan mo yung problema. Unsay problema sa mga gitudluan? They are slow to learn. So kadaghanan di ay sa mga Kristiyano, hinay magtuon. Dili ni siya pagpanaway. This is an accurate observation sa writer. No? And this was not to demean them, to despise them, no? To insult them. This was to awaken them to an important reality in their life which they need to face. Kinanglan nila at tubangon. Nga dili sila ingon anak kaabtik magtuon ba? No, hinay silang makatuon. Ang tinuod na, mao gyud ay tinuod. Pag-abot gani sa mga butang nga langit non, lugay tang makatuon. Pag-abot gani sa mga butang nga kalibutanon, yutan-on, dali kay tang makakaton. Pag-abot gani sa matarong nga mga bagay, no, when it comes to righteous things, no? Like for example, righteousness, lisod kaayo. How about sinfulness? Dali ra. Dali ra tang makatuon basta daotan. Labi naman ang mga bisyo, mao bitaw nang wa bitaw eskwelahan ng mga bisyo, wa man ta nag-eskwela bisyo sa una nganong nakabisyo man ta. In 3 months time, hawod naman taan ang bisyo, manabong, magsugal, diba no? Magdroga, sigarilyo, inom, dali ra kay makatunan. Kuyog-kuyog lang kang isak simana sa mga palahubog na kadritso ba. Dali ra kayo. Basta mga dinautan, dali ra matunan kay by nature, ang tao, sinful ang iyang nature. So pag-abot sa mga butang nga iya sa Ginoo, hinay ang atong pagsabot. Dali kay tang abti kay ta maminaw. Chismis, maana day natundunggan. Mina to. Mupalo up na ita. Unsa to. Maana day ta. Pero pag butong abot sa pulong sa Ginoo, mga butang nga langit nun, gamay kayo ang atong interest, gamay kayo ang atong attention span. So, mao nang unang rason nga iyang gihatag, no? Nga nakapalangan sa mga Kristiyano. Daghang mga Kristiyano overconfident sila sa ilang capacity. No, abi nila mga bright sila. Di ay to hinay man di ay ang magkakaton. Ang reason po dana contributory nga reason ana daghang mga legit concerns sa kinabuhi. No, there's just too many legit concerns of life. No? Now, in a week's time, no, you have to think about bills to pay, electric bill, di ba no? Water bill, bill sa imong load, sa imong phone. Halos tanan tao na iPhone, di na rin ba pwede ang phone walay load? Kay naanad naman ka, kay text ka, manawag ka, tawagan ka, imana, kinanglan siya, active siya, naibayad. Kargahan yun ni mo pirmi. Baon pas mga bata, na uniform pa, pagkaon pas matagadlaw, taghang kayong galastuhan, concern sa kinabuhi, legitimate, dili daw tan, legitimate concerns. Gaw sana, mga distractions pa sa kinabuhi, na yung mga umuabot, na isilingan mag-away, na ay impeachment, nga ongoing, nga tuwa dito yung mga atensyon, kay gusto ka makisaw-saw sa problema dito, na ma-divert ko din yung mga atensyon. So, ang pulong sa Ginoo nga imong madunggan, gikan sa inyong tapok, labi na nang gitawag Sunday service, gikan ka ana, 2 ka oras, o tunga ka dito nga ni apil, ana, pila ra ka porsyento sa pulong sa Ginoo ang mabaw nimo paguli? Wa pa nimo batasan na ang mag-take notes, wa nimo giseryoso ang pagtuon o pagbasa sa pulong Ginoo. Labaw na, wa kay plano nga praktison, buhaton, i-apply sa mga kinabuhi. Sao nimo pagtuon? Sao nimo paghamtong og dali?
Ginadescribe na ko ang normal nga dagan sa matag kinabuhi. And I'm trying to make you realize nga kinanglan nimo adresan ang imong kaugalingong sitwasyon kung nangandoy ka nga maghabtong. Ginamonitor ba nimo ang progress nimo to maturity? Doon na ka ba'y mga indicators nga gibutang sa imong kinabuhi? When you look back 3 months or 3 years ago, makaingon ka ba, diha man ko anang panahon na, karon diri na ko. Ana ba? Ilanan nga nagauminto ka. Pag nagabiyahe gani ka, like say you take a trip from here, muadto ka sa Butuan. No? After an hour of travel, kahibaw nakag-asa ka dapit. More or less na nakastagom. Sa una ng tagom, 30 minutes to ano man taana dito, kay katong panahon na, wa pa man kayo sakyanan. Nakaroon, 15 namang daghan nagsakyanan. Di na makuhag isa ka oras. Magi palang kades panakan, tibong ko, awa na. Malangan na kagtungas oras. Pero na-indicators na sa nag-journey ka. Na mga signs along the road na welcome to. That will tell you that's how much you have covered in that span of time. Unfortunately, dangan mga Christian, they leave it to chance ang ilang paghamtong. Ang mga nagalingkod sa simbahan, mga pastor po, para na ko sa una, wala po'y kaangguhan ba nga i-monitor di ay ng pag-uswag, paghamtong sa mga Kristiyano. Matingala ta kung ang usa ka Kristiyano wag hamtong. Parehas magbuhi tag manok, matingala tas tong manok, sa tong baboy, nga usa naman hapit ka tuig, na ihid man ni. Wa man ni mo dako. Pila na kasakong bahog ang gikaon ani. Ihawo na lang nato ni. Kay wala may nagabuhig baboy forever nimo nang buhion. Mag-expect man kang muhamtong mga anak, musanay na para di ka malugi. Very unfortunate what's happening. By this time, you ought to be teachers. That's the declaration of God's word for all believers. Remember, he was writing to all these Hebrew believers, Messianic Jews, kumbaga, Jewish people who have begun to believe in Jesus as the Messiah. But it was unfortunate nga nagdugay na sila, taon-taon na sila, wala sila nakabanti. Unsay sunod na iyang giingon? In verse 12, by this time you ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. That's the other reason, mga igsuon, nga nung wa sila nagmature. Balik-balik ang mga leksyon nga gitudlo. Kinsa man ang sayop, maestra siguro. Nga nung gibalik-balik man na niyang lasod, ba't sayopon lagi sa mga estudyante kay slow to learn man sila. Di man pwedeng mo abanti ta sa next nga lesson nga ang previous lesson wa pa man gani ni katuon pag exam pirmi man wrong ang tubag. Karong bag-o kay papasaro naman lang daw na. Ibawal man sila i-retain sa classroom, papasaron sila. So ipapasar lang sila. Abot na sila grade 6, di pa ka-identify yung mga litra. Di pa makaihap. Labi tay bata dito sa farm akong gipangutana. Unsang adlaw ron? Wa kay baw unsang adlaw? Wa sa kay baw Lunes, Martes ba? Wa sa kay baw. Akong gipangutana, unsay sunod sa Lunes? Ingon siya Biyernes. Ngi. Mao na ron. Pero grade 6 na. Ang sunod sa Lunes kay Biyernes. Parehas magog ending is kaluoy sa mga bata nga ingon na ang gidangatan, no? Nagsigil lag eskwela, way nakatunan. Nagsigil lag adto sa simbahan, way nakatunan. Imbis mga maestro na magtutudlo na, nagpabilin lang gyapon sa elementary nga mga leksyon balik-balik. Balik ang leksyon ni Noah, ni Himog Arka, ni David, ni Away kang Gulayat, si Daniel gilabay sa lubnganan o sa taguanan sa leon, balik-balik na nga lesson.
Wala tay planong balik-balik forever. Na need for repetition for a period of time. Pero dili forever. Natay expected nga result sa nagabugdagan ang bulan. Amen ba? Salamat sa Ginoo nga gitabangan ta niya. Many of you, I would say, dalaygo na ngalan sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, daghan na kaninyo, nakaingon kong naghamtong na gyud mo. Kamaon na mo magpakaon sa inyong kaugalingon. Kamaon na mo magdibo, di na mo kinanglan sitahon, di na kinanglan tan-aw ng inyong devotional book. Salamat sa Ginoo nga nagadibo na mo, nagabasa na mo sa inyong pulong, gawas ana, nagapangulo na mo sa inyong panimalay, nagabarog na mo ingon ng mga tatay, mga nanay, mga kuya, mga ate. Labaw pag yun ana, kamaon na mo makapakaon sa uban. Gawas nga makapakaon mo sa inyong kaugalingon, kabalo na mo pakaon sa uban. Kabalo na mo atiman sa uban. Maingon nga maayo na kaayo mo atiman sa inyong kaugalingon. Pagkanindot niya na, ang tawag ana, naghamtong na mo. Palakpakan na tuliyod sa inyong mga kinabuhi. Amen. Ang gusto nato katong mga bag-o nga ning sunod, bag-o nga nahimugso sa sud sa pamilya sa Ginoo. Pinaagi sa mga life groups, sa mga house meetings, the soonest possible time, muhamtong na sila. Let's give ourselves 3 years and a half if we follow the pattern of Jesus sa iyang disciple making. Tulo ka tuig ug tunga lang si Jesus. Nagkuyog-kuyog sa iyang mga disipulo, dayon gibiyaan niya silang tanan. Matud gani nako, hangtod ron wa pabalikan ni Lord ang iyang simbahan. Gisalig niya ang tanan sa iyang balang espiritu nga mo'y mangulo kanila unto maturity and multiplication in the faith. Salamat sa Ginoo. Mao na nga dili pwede nga magsige lang tagbalik-balik og lesson, mga igsoon. Dili pwede. You need milk, not solid food. Na gianad lang nato sila gatas, wala nato sila pakana o gahi nga pagkaon. Na-discuss na ko ni sa una sa inyo ha. Because it came to my mind unsa ang milk, unsa ang solid food. Sa una, sa bago pa kong Kristiyano, madunggan man ninako nga ginawali. Abi nako, matod man po nila sa mga nagwali nga ang milk mao nang mga simple nga mga lesson sa pulong sa Ginoo. Ang solid food kato mga lisod nga lessons. Abi nako mauna. Simple, mga kaluwasan, healing, forgiveness of sins, God is good all the time. Yung mga anak, no? Promises of God, the Lord be with you, He will meet your needs, He will take good care of you. Mga anak. Mao na milk. Kunya ang solid food kato mga arka, mga temple, mga kwarto dito, mga ana, mga prophecy, mga 666. Mao na ang solid food. Yung mga difficult nga mga issues sa kasulatan. Later on, lately, na-realize na ako, dili di ay. Ang need milk, pulong gina sa Ginoo. So the whole word of God is milk, mga igsoon. From Genesis to Revelation, pulos na milk, mga igsoon. Unsa man ang solid food? Ang solid food, maunang imong application, maunang imong obedience, pag-aksyon nimo sa pulong sa Ginoo. Maunang solid food, mao ka nang makapalig-on nimo. Mao na dapat ang imong ginabuhat after some time. Naga-aksyon na ka sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw tong Kristiyano nga naga-apply na ka sa pulong sa Ginoo, pasabot ana, ginaanad na nimo ang imong kaugalingon nga mokaon og solid food. Pero kung ikaw tong Kristiyano nga sige lang basa sa pulong, sige lang tuon sa pulong, Genesis, Revelation, balik sa Revelation to Genesis, back and forth and back, memorize na nimo ang Biblia cover to cover, pero wala kay practice, wala kay obedience sa pulong sa Ginoo, infant paghihapon na ka. Balik-balik gihapon kanimo ang mga elementary truths of God's Word. Wala ka naghamtong.
Tanawa ang verse 13. Anyone who lives on milk, being still an infant. Ang bata, ang tao, ang nakinabuhi nga nagsalig sa milk, unsa daw siya? Still an infant. Unsa ang milk? Pulong sa Ginoo from Genesis to Revelation. Milk. Kanang naay nagawali para kanimo ba? Ikaw ang maminaw lang ka pinmigwali ba? Dili ka malig-on og walay magwali nimo ba? Kay ikaw mismo di ka kapakaon sa imong kaugalingon, di ka kapainom sa imong kaugalingon. Ay kalimot nga ang milk already is complete food. Milk in itself is complete food. Liquid form lang siya, but complete food siya. Panang nutrients na ana dinha sa milk. So pay kinahanglan nimo. Mabuhi ug ka kung milk ra. Nganong dili basta kompleto ang milk kanang high quality nga milk. Buhi ka na. Kay complete food man na siya. Pero ang pag-practice mo ikuwang nimo. Ingon ang verse, anyone who lives on milk, being still an infant, unsay sunod, is not acquainted with the right teaching about righteousness. Naniya, another reason, not acquainted with the teaching about righteousness. Unsa ba ang gisgutan din nga righteousness? Dili ang righteousness between right and wrong ba? Between sin. Dili na mo iyang gisgutan. I believe what the writer is talking about, a right way of doing. Pag-abot na sa maturity sa mga Kristiyano, ang tama nga paangi, nga matapangan sila, aron muhamtong sila. Right way, right approach. Daghan mga Kristiyano, dili acquainted. Muuntol sila. Di sila ganahan. Unsa man ani? Halimbawa, duha ka butang manggon ni ang nasa akong hunahuna. No? A period of winning. Mga Kristiyano, walay understanding ana. Kanang W-E-A-N-I-N-G. Kanang win. Sa Bisaya pa, lotas. Many of us, including most of us pastors, appeal na ko ana sa una. Wa ko kasabot nga lutason di ay ang mga katawhan sa Ginoo. Bag-o lang na ko na na-realize, akong gishare na sa inyo. Ang realization na ko, nahitabo pa dito sa farm. Mahitungod sa mga manok. Natingala ko nga one morning ang mga piso nagsige magsyagit, nanaog ko sa ubos. Akong gitanaw. Natulala ko sa makadyot, nahibulong kong naunsa. Kay nungkay na kayo ko, mga more than 30 years na nga wa ko kabuhi og manok. Nalimtan na nako ang tanan. Little by little, as was standing there, na-realize na ko kadungay, ay tama. Ginatuhak na sa inahan ang iyang mga piso. Kay niabot na ang panahon nga lutason na niya ang iyang mga piso. Period of winning. Niabot na ang panahon nga lutason na. Tanang mga mananap, ginalutas nilang ilang mga anak. Ang kanding, mulutas sa iyang mga anak. Baboy, lutason niyang bakti ng iro. Lutason na niyang itoy. Ang iring, lutason niya niyang miming. Baka, tanan, astang mga langgam, mulutas na. Astang tao, mulutas na. Sa simbahan lang, wala mapraktis ang lutas. Hunahuna-arago na ninyo. Wala nga, sige lang nato bahala, sige lang nato hala, sige lang atiman, sige lang atiman. Unsay gusto sa mga tao mo, yatong ihatag. Ana. Uyunan nato sila pirmi kay basin manluod, basin mo balhin, ug laing simbahan nala, sige lang uyunan. Di malutas. Mo nang maglisod siyang hamtong kay wa man malutas. Mo na ang ikaduha na a period of seasons nga dapat i-welcome niya. A Christian should welcome a period of seasons, different seasons of life. Nga dili negative ang iyang hunahuna. Positive dapat ang imong pagsabot sa changing seasons of life.
Because these changing seasons of life will help you become mature and prepared and ready to cope up. Kung gianad nimo ang imong kaugalingon sa mga usab-usab nga season sa kinabuhi, mas adaptable ka sa imong kinabuhi. Pero pag reklamador ka sa season, mangita ka dahil solusyon immediate. Dili ka mahimong mature pag-abot sa panahon. Look at the next verse. Verse 14. Solid food is for the mature. If solid food is equivalent to practicing God's word or obeying God's word or applying God's word, then look at it. Solid food, application of God's word is for the mature. Mga bata, infant, dili maka-apply kay infant pa man. But when you start maturing, you will realize na ang susi sa imong dali nga pag-mature because you have begun to really obey God's word at an early age of your Christian life. Solid food is for the mature, who by constant use, can you say those terms? Constant use. Constant means permanente. Nga paggamit, have trained themselves. Tiaw ni mo na. Kana lang train themselves is already an indicator nga naghamtong na ang tao. Siya na naga-training sa iyang kaugalingon. Kung dili pa siya ni hamtong, ang iyang trainer gikan sa gawas. Ang mga maayo nga mga athletes gyud, gawas nga naay naga-train kanila, naga-train sila lang mismo. Dili nila ginaasa ang ilang future nga athletic career sa gawas. They welcome these outside trainers. They even pay for them. But they do not put the whole weight of their athletic career on them alone. They learn to train themselves. Kanang naga-train sila, bisag wala ang coach. Sa wala ang coach, naga-jogging na siya sayo. Matang sayo, naga-shadow boxing, naga-punching bag. Tanan ginabuhat niya, bisag wala ang coach. Ana na siya. You take it onto yourself na kay responsibilidad ba sa imong kaugalingon para sa imong paghamtong. Mao gina siya. Pag wala man guna siya mga kaigsunan, ay mahimong reason sa imong delay sa paghamtong. Damor ka nga dili maggamit, mag-aplikar sa pulong sa Ginoo, damor malangan ang imong paghamtong, damor nga malangan ka sa paghamtong, damor nga dili ka magamit ni Lord, damor nga di ka magamit, damor nga daghan ang di maluwas tungod nimo. Now naaragod kung karon naghamtong pa ka, daghan na untan na nga luwas tungod nimo. Balansiya ragod. Pero hangtod ron, ang uban sa inyo, wala pa gyapon, ala, masimba-simba lang, magpahungit gyapon sa pulong, ala, sakit ulo, magpaampo lang gyapon. I'm not saying nga di na mo magpaampo. Occasionally, we are to request other people to pray for us also. Pero occasional na lang na, dapat kamao na ka, pray sa imong kaugalingon, kamao na. All of those, dapat kamao na ka. As a sign nga nagahamtong ka. And now you learn to distinguish good from evil. Baliko na ako, gi-issue na nato na, no? Distinguish means differentiate. And another word for that which is a little deeper is the word discern. Discern between good and evil. Ang true nga discernment, ang issue is dili lang good and evil. Ang issue is between good and almost good. Na kung dili gani ka ka-differentiate sa good and evil as ay good as ay evil, unsaon nimo pag-differentiate kung differentiate, pag-distinguish kung ang issue is good and almost good. Sabot na ka maglisod kay di gani ka ka-differentiate sa good and evil. Di nimo ma-differentiate asay manok, asay baka. Tuyo, pareha lang. How much more pareha na manok? Lain-lain lang nga breed. Kini Texas, kini broiler, kini Bisaya, kini Bantam. O kini isa, basilan, kaber. Daghan man kaayo klaseng manok. Pareha rang manok, pero lain-lain klaseng manok. The fine issues of life
nagkinahanglan og constant use, training regular and vigorous, mastery mga kaigsunan. And I am praying all of us will arrive the soonest possible time at that level para mahimong contributor ang ato mga hinabuhi. Dili ta magpabilin nga balik-balik sa mga leksyon. Mo rise up ta mahimo ng mga magtutudlo. Imong balay sa sulod, ikaw na'y magtudlo. Diya sa inyong kumpanya, ikaw na'y nagatudlo sa pulong. Sa inyong department, sa hospital, ikaw na ang nagatudlo sa pulong. Sa inyong eskwelahan, ikaw na. Diya sa parkingan, paradahan sa mga tricycle, ikaw na diya. Asa kadapit gibutang sa Ginoo, ikaw na ang iyang galamiton. Mao na ang idea mga kaigsunan. You become the man and the woman of God wherever you are. Because you have reached that level of maturity. We're not talking of perfection nga wala na kay kakulangon. We're talking about being mature already can be relied upon by the Father. For the glory of the name of His Son, Jesus our Lord. Hallelujah. Father, salamat kayo sa imong pulong. Salamat nga ginatabangan nimo kaming tanan, labi na ang BCC team. Gitabangan nimo kami nga mahawas kami Ginoo diya sa routine, sa balik-balik nga mga leksyon, mga elementary nga kamatuoran pero elementary nga mga pulong. Gusto nimo kami mosaka sa level nga diin kami naga-action na, nagabuhat na. Unya kamao nami nga magbasa, magtuon, magpractice sa among kaugalingon. Welcome gihapon namo ang mga galamito nimong uban para sa pagtabang kanamo. Pero dili kami maging dependable or dependent kanila. Dili kami maging reliant kanila. Magtuon kami nga mobarog sa among mga kaugalingon para mahimo kaming mga tinuon nimo nga mga hangtong nga mga kasangkapan makakontribute sa pagpalapad sa imong garian. This we pray, this we rejoice, and this we are excited for the glory of your name. In Jesus' name. Amen.